What's up mga guys? And for this video is magluto tayo kulo koy. Ay ituro ko sa inyo kung paano. Tara! At ito po yung lulutuin natin, kulo kung tawagin dito sa amin sa probinsya ng Bohol. At i-slice lang natin ng maliliit. Pwede mo rin itong balatan, pero sa akin hindi na, kasi kinakain ko rin din naman yung balat. Pero kung ayaw mo ng balat, pwede mo rin itong babalatan. Basta sundan mo lang ako kung ano ang ginagawa ko. Sigurado naman ako kayang-kaya mo. Ikaw pa. At papakita ko lang ang aking gamit sa pagluto. Ang aking magic kalan, sirang kaldero na nilagyan ko ng blower na magsusupply ng hangin para lumakas ang apoy. At ayan, lagyan na natin ng mantika ang ating kawali para maumpisahan na natin ang pagpipreto. At yan, mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay ang ating kulo. Ang ating recipe ngayong araw na kulo koy. Nung bata pa ako, ang kulo ay isang pagkaing walang halaga. Walang halaga kasi hindi mo rin naman ito pwedeng ibenta. At kahit ibenta mo to, wala rin din naman bibili. Dahil kasi sa sobrang dami noon nito. Pero noon yon, iba na ngayon. Kasi ngayon, ang presyo nito katumbas na ng 1 kilong harina ang 1 kilong kulo. At ayan, medyo malutong na siya. Tatanggalin muna natin dyan sa mantika dahil gagawa tayo ng latik. At dyan din tayo gagawa ng latik dyan sa pinagprituhan natin. Ganyan lang po ang paggawa ng latek. Lalagyan lang natin yung pinaprituhan natin ng kulo. Lalagyan lang natin ng brown sugar. Estimate mo kung gaano katamis ang gusto mo. Sa akin hindi gaano matamis, kaya konti lang nilagay ko. At ayan, pag nakita mo yung lumulutang na yan, may lumulutang na sa mantika, ibig sabihin latik na yan. At ilalagay na natin ang ating pinipritong kulo. At halu-haluin lang natin yan hanggang maging ganyan na ang itsura niya. Hanggang dumikit na yung latik sa kulo. At yan. Huwag mo lang tigilan sa paghalo para hindi masunog. At ayan, pwede na to. Ready na ang ating pang merienda, ang ating kulo koy. Oh, di ba? Ang dali-dali lang. Mayroon naman sigurong tamang pangalan sa lutong ito, kaya lang hindi ko alam. Ginagaya ko lang kasi ito sa lutong kamote, kaya tinatawag ko na lang itong kulo koy. At talagang napakasarap niya. Tamang tama pang merienda. At alam nyo ba na ang mga hindi kumakain ng kulo noon ay kumakain na ngayon dahil sa ganitong luto. At syempre, titikman na natin. Hindi pwedeng hindi dahil pinaghirapan ko to. At ayan, medyo mainit-init pa. Palamig-lamigin muna natin. Sabay kagat ng paunti-unti. Napakasarap talaga niya. Malutong sa labas, malambot sa loob. Tamang-tama to sa kape mamaya.